requested. And I followed this up with a formal letter to the Senate. Senator Ontiveros, parang kung ano-ano inaasikaso nito. Parang obsessed na obsessed kay Kibuloy ito. Senate President. At kung totoong walang kasalanan si Kibuloy, kusa na silang magpapakita sa aming pagdinig sa Lunes at hindi pa tago-tago na parang kriminal. Simula nung hinain ko ang resolusyon para imbestigahan ang mga pang-aabuso ni Apollo Kibuloy sa sarili nilang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, napakarami na po ang mga lumapit sa opisina para ibahagi ang sarili nilang mapapait na karanasan. Yan, kita mo ha? Ganito yan. Ang dami na daw lumapit sa kanyang opisina na napakaraming karanasan na mapapait kay Kibuloy. Alam mo, itong usaping dito kay Kibuloy, hindi maalis sa isipan ng taong bayan na ito ay atake kay Tatay Digong. Naalala nyo, nawala na yan eh. Nung inipit, kaya nga hindi ko alam kung kasama ito sa kampo ni Tambaluslos. Nung binibira na ang SMNI, napansin ninyo? Biglang binira si Ka Eric, tapos pinapatawag na si Kibuloy. Ang unang issue ni Kibuloy is yung kanyang ownership sa SMNI, kine-question, pinasuspindi ang SMNI, kinontempt sila Kibuloy, tapos kinontempt sila Ka Eric, tapos sumulpot na ito ulit. Binubuhay nito si Ontiveros yung mga reklamo patungkol kay Kibuloy. Naiintindihan niyo yung timing, yung pagkasalansang ng issue. Lisa, maraming salamat po. Good evening. Fight lang po tayo. Yes. From Japan, Lisa. Thank you po sa kusang loob. Yes, fight po tayo. Thank you, Lisa. So nakikita nyo na, So hindi alam mo, yung mga nakakausap natin, talaga sinasabi, ito si Ontiveros, talagang sadyang galit lang sa Duterte. Alam naman natin ang dilawan eh. Galit sa mga Duterte. No? At itong atake kay Kibuloy, ito ay atake kay Tatay Digong. No? Kasi nga SMNI, para manahimik na yung SMNI. Kibuloy, tahimik na kayo, tama niya na yung gikan sa masa na yan, kung hindi, itong kaso nyo magtutuloy-tuloy. Bagamat hindi nila sinasabi sa ganun, pero yung action nila patungo doon. And I still believe, action speaks louder than words. Ganun po ang kanilang Kaya iniipit si Kibuloy. No? Hindi po natin pinagtatanggol si Kibuloy. Uulitin ko, ilang beses ko rin binanatan to si Kibuloy. Pero kawawa kasi dahil atake to kay Tatay Digong eh. Wala akong problema kung gusto ninyo ikulong si Kibuloy kung talaga may kasalanan siya. Ang problema ko ito. Ang sinasabi nitong senador na to, ang dami nang lumapit sa opisina niya na mapapait. Sa madaling salita, ang dami mong ebidensya, ba't hindi nyo idemanda? Di ba? Asaan ang demanda? Gusto naming malaman kung may kinalaman si Kibuloy at kung talagang may kinalaman si Kibuloy na meron siyang mga ginahasa dyan, kailangan makulong si Kibuloy. I agree with you. Dapat maparusahan si Kibuloy. Idemanda ninyo ng bagbayaran niya sa batas. Kaya lang, yung kadadaldal nyo sa Senado, hindi naman makukulong si Kibuloy eh. Wala kayong karapatang humusga. Wala kayong karapatang magpakulong. Pwede contempt, iba po yun. Pero krimen na ginawa niya, hindi kayo pwedeng magpakulong. Hindi rin kayo pwedeng humusga. O anong mangyayari dyan? It's all for show. It's all selling the drama. Diba? Kung maraming kasalanan si Kibuloy at marami kang hawak na ebidensya gaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo patunayan sa husgado? I even encourage you, idemanda si Kibuloy.
Oh, patas ba tayo? Kinakampihan ba natin? Hindi nga eh. Baka sabihin pa nga ng iba, galit ka kay Kibuloy. Bakit mo pinadidimanda? So, idemanda nyo. Oh. Paulit-ulit kayo dyan. Patawag kayo ng patawag. Ang dami nyo sinasabing ebidensya. Siguro, yung ebidensya ninyo, chismis. Hindi tatayo sa korte. Puro hearsay. Di ba? Sabi-sabi. Baka mamaya, totoo yung sinasabi ng mga taong bayan. Bayad yung mga witnesses nyo. Pero hindi ako para humusga kung masamang tao si Kibuloy o mabuting tao. Wala sa akin ang panghuhusga. Nasa korte. Pasa nyo na doon. And then, trabahuin nyo yung PI na yan, saraduhan nyo yan. Gumawa kayo ng batas. Diyan kayo mag-focus. Meron naman tayong pulis. Meron tayong husgado. Ba't inuubos mo yung oras mo dyan, Intiveros? Kay Kibuloy? Parang pinepersonal eh. Di ba? Tatanong lang, pinepersonal mo ba si Tatay Digong? Tanong lang naman po yun ha, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pinepersonal mo ba si Tatay Digong? Pangalawang tanong, kampon ka ba? Kasama ka ba sa kampon ni Tambaluslos? Ikaw ay parang senador na nasa kongreso? Hindi, tanong ko lang yon. Hindi naman kita pinagbibintangan. Kasi yung timing ng atake sa SMNI, sunod-sunod sa Kamara. Tapos ikaw ito sa Senado, sumulpot. Siguro naman lihiti mo yung aking tanong, Senator. Ha? Huwag ka mahiya. Kung kasama ka sa kampon ng Tambaluslos, huwag ka mahiya. Ginusto mo yan, ipagmalaki mo. Ha? Pakisagot lang po. Ha? Pakisagot. I even challenge you. Idemanda mo si Kibuloy. Doon, sisiguraduhin natin, sasagot si Kibuloy. Doon magpapakita siya. Kasi itong reklamo kay Kibuloy ay reklamong dapat pagbayaran. Itong reklamo kay Kibuloy ay dapat pagbayaran at hindi pag-usapan. Gagawin lang trial by publicity ito. Ito ay paghihiganti dahil nagiging daan ang SMNI, which is specifically dagdikan sa masa para kay Tatay Digong. Kaya, binabakbakan din. Ganun yun eh. Hindi lang naman niya, kahit mga DDS vloggers naka-assign na yan. Binabakbakan mga DDS vloggers, di ba? Fair. I think I'm being fair, di ba? Wala pong problema. Yung mga sinasabi ninyong naaaping mga babae na mga bata, dalhin nyo sa korte, ikulong natin si Kibuloy kung totoo. Makukamit nila yung hustisya nila. Diyan, hindi. O sige, pinahiya mo si Kibuloy. Tanong lang natin, napahiya si Kibuloy. Yung mga bata bang halimbawa ay talagang ginahasa, makakamit nila hustisya? Hindi. Kayo nakakamit ng hustisya. Bakit napahiya nyo si Kibuloy? Tinamaan si Tatay Digong kasi hihinto na yung gikan sa masa. So, sino nakakuha ng hustisya? Kayo. Yung mga bata, hindi. So, kung talagang kayo ay para dyan sa mga bata na sabi nyo, ginahasa, pinagsamantalahan, wala dyan ng hustisya. Hindi nila makukuha ang hustisya dyan sa Senado, sa korte. Diyan ang nakikinabang sa hustisya, kayo. Wag na nating magpalusot. May nakulong ba dyan sa Senate hearing? Hindi, iba yung contempt iba po yun. Di ba? Huwag natin lokohin ng taong bayan.
Lisa, maraming salamat po ulit sa kusang loob at ulit pag-sponsor ng live na to. Wala talagang katulad ni PRRD sa mga nakaupo ngayon. I don't think so. Wala. Not even close. Tama po kayo, Lisa. Sabi ni Jolly Wilder, Kibuloy is a friend of PRRD at bumabati ko sa gobyerno kaya gusto nilang i-close down yan. Yun na nga eh. Yun na po yan. Yan po ang tingin ng marami. Hindi ko alam bakit kasi nauuso tayo sa drama-drama na yan eh. Gusto nila kasama sila. Ay, naku.